Mayong udto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Mibalik na paglawig ang mga barko sa Zamboanga. Gikiha ang mga MNLF members sa Zamboanga del Sur nga nang recruit alang sa Zamboanga City. Mibakwit padulong Cebu ang mga mulupyo sa Zamboanga City nga apektado sa kagubot. Og atong suruyon ang Kalanggaman Island sa Leyte. Mibalik na paglawig ang mga barko sa Zamboanga City human hatagi og go signal sa Philippine Coast Guard. Samtang nagsugod na ang pagbakuna batok sa tipdas alang sa mga bata sulod sa evacuation center sa syudad. Si Liza Hoxon sa detalye. Liza? Yes, Menchu, nagsimula ngang maglayag ang ilang pampasaherong sasakyang pangdagat mula Zamboanga City papunta sa ilang lugar dito sa Mindanao. May dalawang biyahe ang Zamboanga to Isabela ngayong araw. Meron ding tig-isang biyahe ang Zamboanga to Hulo at Zamboanga to Bongao, Tawi-Tawi. Meron ding biyahe ang nasabing mga barko pabalik ng Zamboanga. Stricto, Menchu, ang ginagawang inspeksyon ng Coast Guard sa mga barkong papunta ng Zamboanga galing sa mga lugar na ito. Mula na rin sa point of origin kung saan pinag-aaralan ng detalye ng biyahe. Dumadaan din ang mga barko sa Santa Cruz Island kung saan isinasagawa ang inspeksyon ng mga pasahero at stricto rin ang ginagawang inspeksyon pagdaong naman ng mga barko sa mismong port of Zamboanga. Samantala, mahigpit din ang ipinapatupad na seguridad dito sa Zamboanga City Port kung saan hinihingi ang mga kawani ng Coast Guard ng ID mula sa mga pumapasok. Hindi rin pinapayagan lahat ng pribadong sasakyan na pumasok ng walang mahalagang sadya dito sa Zamboanga City Port. Samantala, Menchu, nagsagawa ng immunization ang Department of Health at Zamboanga City Health Office sa ilang bata laban sa sakit na tigdas. Mahigit 1,000 bata ang na-immunize na laban sa ganitong sakit mula nang maitala itong linggo lang ang pagkakasakit ng 5 evacuees sa Joaquin Enriquez Memorial Grandstand ng sakit na measles. Maliban sa measles immunization, Menchu, nagsagawa din ng anti-polio vaccination at pagbibigay ng vitamin A supplements ang mga doktor sa ilang bata sa mga evacuation centers. Daghang salamat, Liza Hoxon, reporting gikan Zamboanga City. Unom kabihag sa MNLF Miswari faction ang gibuhian kagahapon sa Zamboanga City. Pagkakaroon, dunay halos 200 ka mga bihag ang na-rescue na sa kasundaluhan. Nagpadayon ang pagsusi sa kasundaluhan kung duna pa'y gikuptan ng mga bihag ang grupo ni MNLF Commander Ustad Javier Malik. Kagabi, duna na say mga katag-katag nga pinusilay sa syudad, ilabi na sa Barangay Santa Catalina. Matod sa Armadong Kusog, gituuhang ana agihapon sa lugar ang dili pa matino nga ihap sa mga tigpaluyo ni Malik. Sa Pagadian City sa Zamboanga del Sur, gipasakaan og kasong rebelyon ang upat ka sakop sa Moro National Liberation Front kinsa loyal sa Miswari Group tungod sa pagpang-recruit aron mosalmot sa pagsulong sa Zamboanga City. Pipila sa mga recruits gikan sa lalawigan, lakip sa nasikop o misurrender sa Zamboanga. Si John Cadion sa detalye. Gipasakaan og sumbong kalapasan sa Article 134 o 138 sa Revised Penal Code kon kasong rebellion og inciting to rebellion og lain pang kasong illegal recruitment ngadto sa Provincial Prosecutor's Office kaniadtong Miyerkules. Sila si Fernando Pagasian, Raul Manuales, Efren Binas o Grinaldo Quezon, pulos mulupyo sa lalawigan sa Zamboanga del Sur. Matod pa ni Zamboanga del Sur Provincial Police Director Senior Superintendent Sofronio Palana Icaldre, ang upat mga gitumbok nga ng recruit og mga MNLF members gikan sa lalawigan aron mo reinforce sa MNLF Miswari faction nga nakigsangka batok sa government troops dito sa Zamboanga City. Gimanduan sila uban sa 30 ngadto sa 40 ka mga MNLF members nga moadto sa Zamboanga City niadtong September 10, ikaduhang adlaw sa panagsangka. Siyempre, ang gobyerno gagawa talaga ng paraan. Makasuhan sila. Gila ang upat ka sinumbong sa duha ka MNLF recruits. Kinsa misurrender ngadto sa Tigbaw Municipal Police Station sa maging simana tungod sa kahadlok nga malambigit
sa kagubot sa Zamboanga City. Matod pa sa duha ka recruit, ilang nakita sa telebisyon ang ilang mga kauban nga lakip sa nasikop o misurrender sa padayong panagsangka dito sa Zamboanga City. Ibitan mi pero wala lang mi ka yun. Ang mga recruits nagpasakop sa MNLF sa probinsya sukad pa kinatong 2010 o nagbansay-bansay na isip armadong sakop sa grupo. Ang duha ka recruits nga misurrender pulos naghupot og rangko nga second lieutenant ubos sa MNLF 2nd Mobile Army. 2010 pa ko naka-fill up. Unya naka-training na ka. Naka-training na. Kano sa naka-training? Sa 2011. Ang upat ka mga misurrender himoong testigo batok sa mga sinumbong. Ang duha ka saksi pulos mga Kristiyano. Sagad sa gipang recruit sa MNLF sa Zamboanga del Sur, mga Kristiyanos ug subanon tribes gikan sa siyam ka mga lungsod sa lalawigan. Gisaaran ang mga recruits nga swelduhan og 10,000 ngadto sa 30,000 pesos matag bulan ug duna pay libreng edukasyon alang sa ilang mga anak og panginabuhian. Jong Kajon, Solar News. Sa among pagbalik, duna nay fast craft nga mobiyahe sa Sugbo ug sa Tacloban. At ang iyang detalye sa pagbalik sa Solar News Cebuano. Aniya na ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, Sunstar Super Balita ug Cebu Daily News, miabot sa Sugbo ang dili mo menos sa 60 ka mga evacuees gikan sa Zamboanga City. Ug sa The Freeman, dili manumbaling si Cebu City Mayor Michael Rama kung dili na siya mamahimong chairman sa Central Visayas Regional Development Council. Nangabot ngadto sa Sugbo sa pagbakwit ang mga mulupyo sa Zamboanga City taliwala sa panagsangka sa tropa sa Kagamhanan ug MNLF Miswari faction. Si Justin Vestil sa detalye. Justin? Yes, Mencho. Napugos og bakwit nga ni sa Sugbo ang 13 ka pamilya gikan sa Zamboanga City tungod sa padayang panagsangka sa MNLF Miswari faction ug mga tropa sa Kagamhanan gikan sa ang mga evacuee sa barangay Talon-Talon hadto sa barangay Santa Catalina ug Mampang sa Zamboanga City. Din grabe ang panagsangka. Miabot sa Cebu City nga niadtong Miyerkules ang 13 ka pamilya nga gilangkuban sa 60 ka tawo. Naguot ang mga evacuee sa duha ka sakyanan sa ilang pagbiyahe padulong sa Dipolog City. Gikan sa Dipolog, may padulong ang mga evacuee sa Dumaguete City ug milabang sa lungsod sa Santander sa bagatang Sugbo sa wala pa bulaho sa Cebu City. May puyo karon ang mga evacuee sa dalan 3 de Abril sa Cebu City diin anaa ang ilang mga paryente. Ang ilang mga paryente unang nanawag sa kapulisan sa pagtuo ang mga MNLF members midangop sa ilang dapit. Mihimo na og mga lakang ng Cebu City government unsay mahimo alang sa mga evacuees. Matod ni Cebu City Administrator Jose Maria Poblete, ilang tun-an kung mahimo bang ipahimutang ubos sa assistance for indigents in crisis situations kon AICS program sa syudad ang mga evacuees aron kahatagan og financial assistance. Mencho. Daghang salamat, Justin Vestil, reporting gikan Cebu City. Doon na fast craft nga mobiyahe sa Tacloban City ug sa mga kasikbit nga dapit isip hulip sa mga barkong di pasahero nga mihunong sa ilang pagpamasahero sa dapit. Si Wilmark Amazonas sa detalye. Wilmark? Menchu, plano pa lang kini sa usa sa company nga mag-operate og fast craft nga nagbiyahean sa Sugbo. Atol sa forum sa Philippine Information Agency, gipasabot sa Regional Director sa Maritime Industry Authority, Attorney Manuel Portus, nga gipilian sa kompanya ang Tacloban City ug ang lungsod sa Babatnon sa probinsya sa Leyte. Ang fast craft gitinguha nga muhulid sa mga dipasaherong barko nga undang na sa pagpamasahero sa Tacloban tungod sa kalisud pag-agi sa San Juanico Strait. Katapusang barko nga na masahero sa Tacloban ug Cebu nga ruta mao ang Sulpicio Lines nga misentro na karon sa ilang operasyon sa cargo. Dunay duha ka kompanya sa fast craft nga namasahero sa Eastern Visayas region, ang Supercat ug Wesam nga misubay sa Ormoc Cebu route. Gawas sa Tacloban Cebu o Babatnon Cebu route, ang fast craft company nagtuon sa alang sa Babatnon Catbalogan route operation. Ang plano pag-operate sa fast craft sa Tacloban o sa Babatnon makapasayon sa mga pasahero sa Eastern Visayas tungod kay dili na kinahanglan sila mobiyahe ngadto sa Ormoc City aron pagsakay sa fast craft padulong sa Cebu.
Menchu gawas sa fast trap sa Ormoc City aduna sa flight sa eroplano matag adlaw sa Tacloban Cebu route. Menchu. Daghang salamat, Wilmark Amazona, ug maupay na kulop diha sa Tacloban City. Atong sayro na front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, magsugod na ugma ang gun ban alang sa barangay election sa Oktubre. Sa Bandera, Mindanao, na-rescue ang 6 ka mga bihag ug nasikop ang 45 ka mga miyembro sa MNLF Miswari faction atol sa padayong kagubot sa Zamboanga City. Sa Mindanao Daily, Northern Mindanao, gikwestiyon ni kanhi Cagayan de Oro City Representative Constantino Haraula ang iyang pagkabutang ngadto sa watchlist sa Department of Justice tungod sa iyang giingong kalambigitan sa pork barrel scam. Sa Mindanao Daily, Western Mindanao, gisikop ang pag-umangko ni MNLF Founding Chair Nur Miswari nga si Enier ug ang pipila ka mga sakop sa MNLF Miswari faction. Sa Mindanao Daily, Caraga, dunay brownout sa pipila ka bahin sa Agusan del Sur, Surigao del Sur ug Davao Oriental tibuok adlaw karong Domingo. Ug sa Mindanao Daily Davao, gisaway sa National Democratic Front Mindanao sila si MNLF Founding Chair Nur Miswari ug si Presidente Aquino tungod sa padayong kagubot sa Zamboanga City. Miabli sa Davao City ang giilang labing dako nga buffet restaurant sa Mindanao. Gikalipay sa Department of Tourism sa Region 11 ang labing una nga branch sa Vikings Restaurant gawas sa Metro Manila. Anaa kini sa SM Lanang Premier diin maka-accommodate og 600 ka tawo. Matod ni DOT 11 Regional Director Art Bongkato, usa ang food tourism sa selling point sa usa ka destinasyon. Sa lalawigan sa Leyte, priority alang sa tourism promotion ang Kalanggaman Island sa lungsod sa Palumpon. Paluyuhan ni Leyte Governor Leopoldo Dominico Petilla ug sa Department of Tourism ang tinguha karon sa local government sa Palumpon pag-promote sa Kalanggaman Island. Buot sa pamunuan ni Palumpon Mayor Ramon Oñate nga mamahimong alternative tourism destination sa Visayas Region ang Kalanggaman Island. Gihimo ang Kalanggaman Island nga pilot area sa Local Governance Support Program for Local Economic Development. Tungod sa programa, misaka ang tourist arrival sa isla, lakip na ang income sa lungsod. Sa miaging tuig, miabot sa kapin 1,200 ka langyaw ug kapin sa 10,000 ka local tourist mibisita sa Kalanggaman Island nga misangpot sa 2 milyones nga kinitaan gikan sa entrance fee. Apan sa unang 7 lang ka bulan karong tuiga, ang lungsod sa Palumpon nakakolekta na og 4 million pesos gikan sa entrance fee. Gipaabot nga moabot sa 7 million pesos ang ilang makolekta sa tibuok tuig. Labing dako nga nakatampo sa collection ang pagdunggo sa duha ka luxury cruise ships, ang MV Europa ug MS Bremen Germany sa isla ni atong Abril ug Mayo. Gilimit na hinuon sa local government ang gidaghanon sa mga bisita sa isla ngadto na lang sa 500 ka tawo matag adlaw aron mapabilin ang kahapsay niini. Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sab ang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot ug komentaryo, mahimo sab ninyong kining email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod sa Lunes pohon. Ako si Mencho Antigua Macapagal. Daghang salamat ug happy weekend.